What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yo, what's up, Automatic Works? So, pag-uusapan natin ngayon mga sir, yung usapang baha. So, ngayon, lumalakas ang ulan, lumalakas din yung tubig. So, inaabot ng tubig yung mga kalsada, tapos sigurado yung mga sasakyan na hindi na dala sa matataas na lugar ay inaabot ng baha. So, ito po yung pag-usapan natin kung ano yung mga tips and ideas, alright? Sa mga tips and ideas mga sir, sa mga sasakyang inabot sa baha, so mga hindi pinalad na nakaakyat sa matataas na parte ng lugar. Ngayon, yung sasakyan, pag naabot po ng tubig o sumagad hanggang ibabaw, inabot ng tubig mga sir, ang magandang gawin yan, una kung alam nyo na parating na yung baha o di kaya alam nyo na dadaanan ng baha yung paradahan yung ng sasakyan nyo, mas maganda kung natanggal nyo na yung battery. Una, maganda yon kung natanggal nyo na yung battery. Alright? Positive or negative, dalawa dapat, pwede. Ngayon, kung hindi nyo naman natanggal ang battery mga sir, walang problema yon. Kung yung alarm niya hindi naman gagana, o di kaya, kung may alarm naman na gumana, so magiging cause na rin yun ng pagka-problema ng sasakyan. Pero, ganito gagawin nyo, pagka nabasa na po siya, naabot na ng tubig, ang gagawin nyo una, pag hintayin nyo lang humupa yung baha. Alright? Pag hupa ng baha, wag nyo po munang paandarin ang sasakyan. Okay? Magandang wag talaga siyang paandarin. Alright? Linisin muna yung mga dapat linisin. Okay? Kasi alam natin, pag inabot ng baha, talaga sigurado pasok ang tubig niyan sa ating module. So, una, pupunta tayo sa fuse box. Alright? Sa mga fuse box, BCM, ECM, TCM, so maraming mga modules. So, may mga SRS pa para sa airbag, meron pa sa manibela, meron mga EPS. So, napakaraming module, meron din sa aircon. Alright? So, mas maganda kung yung mga yon at kung hindi mo naman naon, hindi makakagalaw ang corrosion ng electronics. Alright? Yung mga corrosion ng paa o di kaya yung mga pyesa, hindi makakagalaw. Maliban lang talaga yung mga parts na nasira na talaga o kinain na talaga ng tubig o maalat man yan o madumi o sobrang burak. Alright? Kasi pwede mong, pag hindi mo napaandar, tanggalin lahat ng module. Okay? Pagkatanggal lahat ng module, pwede mong i-DIY kung alam mo kung saan nakapwesto yung mga module. Tanggalin lahat ng module. Pagkatanggal ng mga module, magandang linisin. Alright? Linisin muna ang module bago ibalik. Okay? So, ang paglinis naman ng module, napakadali lang. Maganda kung dadalhin nyo sa mga electronics repair shop o di kaya kung meron kayo napanood na DIY kung paano linisin na safe naman gawin, pwede nyong gayahin. Okay? So, mga module, lilinisin kasi na-encounter ko yan dati. Toyota Vios na bago. Alright? Ang nangyari sa sakyan, nabaha kasi nakaparada sila dito sa may Valenzuela, doon sa tabi ng creek mismo, sa may tulay. May paradahan kasi ng mga sasakyan. Nung nag-alarm, hindi nakuha yung sasakyan ng may-ari. Nandoon lang nakaparada. Madaling sabi, inabot ng baha talaga yung sasakyan niya. Ngayon, ang ginawa niya, tumawag siya sa akin. Pinapuntahan yung sasakyan. Sabi ko, wag na wag mong paandarin muna, sir. Ngayon, hindi pinaandarin sa sasakyan. Tinanggal ko muna battery. Ang nangyari nung pagdating ko, tinanggal ko yung starter. Pagkatanggal ko sa starter, tinanggal ko yung mga module. Lahat ng module, Toyota Vios po ito mga sir. Lahat ng module tinanggal ko. Nilinis ko muna siya. Yung alcohol ang ginamit ko, pwedeng gasolina. Basta magandang panlinis, pwedeng gamitan ng Tainer, pwede rin. Basta magandang panlinis sa mga electronics na hindi makaka-apekto doon sa electronics mga sir. Ngayon, pagkalinis, binilad ko po yon. Pagkalinis, nung malinis na siya, blower ko, ang gamit kong blower naman, yung blower na sa buhok, yung gamit kong blower, yung blower na panggamit sa buhok. Yun yung pinanghangin ko sa kanya. Harap likod, lahat ng module, yun ang ginawa ko. Hindi muna namin pinaandar nung may-ari. Alright? Tapos binilad ko sa basketball court kasi uminit na ng panahon na yon. Nilatag ko doon lahat ng module. Ngayon, nung nasigurado ko nang natuyo na lahat, ang module, kasama ECU doon. ECU, TCM, basta lahat ng module yon sa BIOS. Pagkatapos na linis lahat, pagkatapos na tuyo, kinabit ko na lahat siya, inassemble ko na lahat. Nung pagka-assemble ko lahat sa kanya, binalik ko doon sa sasakyan. Pagbalik ko doon sa sasakyan, napaka-swerte naman at nung pinaandar namin, umandar yung sasakyan. Walang naging problema. Toyota Vios yun. Tingin ko nasa video ko yun o nasa Facebook ko yun nakalagay. So, tingnan nyo. Umandar yung sasakyan, pagkatapos nun, pinakarwas na namin kasi basang-basa pa yung basang-basa pa yung baba.
yung sa flooring, sa apakan, basa pa siya. Kaya ang ginawa namin, pinakarwas. Sinamahan ko rin sa karwas yung may-ari kasi baka magkaroon pa ng ibang problema. Tapos tiningnan ko yung langis niya, tapos yung ano, hindi naman pumasok sa loob mismo yung tubig doon sa may lagayan ng dipstick, hindi naman pumasok yung tubig. Pero abot doon sa ano, talagang umabot doon sa mga module, ECU, talagang tinamaan niya starter. So hindi siya umapaw doon sa sakyan. So yun yung pinaka magandang gawin o pinaka magandang tips na maibibigay ko sa inyo pag inabot ng baha. So kung malinis nyo lahat yung mga sir, kung magawa nyo yung mga dapat gawin na mga module, malinis lahat, electronics, mga supply, pagbalik nyan, kung magkakaroon man ng problema yan, hindi na po masyadong malala. Kapiraso na lang magiging problema. Kung magkaroon man talaga, madali na po siyang maintindihan o madali na po siyang matrace dahil alam mo nang nalinis mo na yung mga parte na pwedeng linisin doon sa sasakyan mo. Yun yung pinakamagandang advice o pinakamagandang tips. So, pahupain nyo lang yung tubig kung inabot ng baha yung sasakyan. Tapos kung meron naman kung nabuksan nyo na yung mga module, tapos may nakita kayo na talagang malalim na yung corrosion, so doon pa lang may mga suspect na kayo. So may mga suspect na kayo na yung BCM tinamaan, yung relay may mga tama, yung module may tama. So doon pa lang makikita nyo na may tama yung mga parte na yon. At kung pagbalik nyo sa sakyan mga sir, madali na po siyang i-identify na doon yung tinamaan. Kasi nakita ko na kanina na meron na siyang corrosion. Ngayon, sa mechanical aspect naman, kung inabot talaga ng lunod talaga yung sasakyan, yun tama naman yung mga PMS. So, gagawin na po yung change oil. So, mga langis lahat, pwedeng palitan. So, hindi na pwedeng paandarin agad. Hindi pwedeng, isipin natin na baka hindi naman pinasok ng tubig. So, yung tubig kasi maghahanap talaga ng lusutan yan. Maghahanap ng labasan yan kung saan siya pwedeng lumabas. Lalo na kung apaw. So, yun ang pinakamagandang advice mga sir. Patuyuin lahat ng module na nabasa. Pagkatapos, yung mga socket, mga BCM, mga fuse box, patuyuin. At kung maaring hugasan, yung mga socket, dugtungan, hugasan. Kasi dyan nag-uumpisa yung init ng kuryente. Pag inon mo yung susi, yung init na namuudo na may tubig, nasa pin. Kunyari, yung pin niya, may mga tubig pa. Pag nakasaksak yun, maaring dudurugin yan, puputulin niya. Sa init niya, hindi siya, kasi yung init, kung may tubig, maano siya, parang nag-aasin eh. Parang naaasin, yung mga pin, mapuputol. So, sa tracing naman noon, kung hindi mo pa na-on yung susi, mas maganda, malinis lahat siya. Wala kang ibang pagmulan ng problema, kundi sa mga BCM na lang, sa mga electronic module na lang, doon mo makikita yung mga magiging problema mo. Pero sa mga socket connection, basta naayos mo pagbalik, nakita mo, na-check up mo ng maayos at nalinis mo na wala namang naging problema. So, madali lang. WD-40 lang yan. Mainit na tubig. Tapos, saksak. So, kung wala namang ibang magiging problema o wala namang ibang magiging dahilan, so, madali na po siya. Pagdating ng scan, kung mag-lost communication, no communication, o may mga fault codes, alam mo na kung saan tinamaan yung electronics mo. So, right. Yun lang yung konting tips and ideas ko mga sir. Sana makatulong sa inyo. Automatic Works. Maraming salamat. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,